33. 3 years. Bakit yan? Pero pag nagalit ako... 33? Sa 3 pa lang mo. 33. Ayan, 3 pa, 30 pa. Ayan, 3 years po. Pag nagalit ako, nag-react pa rin. Hindi pa rin na-immune. Pero nagsasabi ka ba sa kanya? Hindi. Hindi, pero ano na, silent yun, sorry. Parang yung sorry nila implied na. Pagkakasaman nyo rin. Pag nag-usap na sila, yun yung sorry nila. Yung ganun, di ba? Pag nagkilatan na. Sabi kasi kailangan mo pa naman sabihin. Kaya, ngayon lang kita kaya kasi. Sorry, may mo. Ganun lang. Pero minsan ganun din pag nag-usap tayo. Natural lang naman. Pero kami, ako masasabi ko na wala naman, yung enduring parang hindi mo maayos eh. Kasama yun sa enjoy. Ang ini-enjoy ko sa kanya, yung mga upbringing na. Pero magandang i-combine yung dalawa. Kaya Enjoying enduring. Hindi yung i-separate mo. I-separate mo, enjoying, saka... parang hindi realistic eh. At saka parang walang meaning yung enjoy. Hindi, ang negative kasi ng injure yun eh. Pero kasing positive ng enduring. Perseverance. Negative ng enduring, yun lang. Magkakasama na lang. Tsagahan na lang. Tsagahan na lang. Negative yun. Pero kung positive, kahit mahirap, ano pa rin. Malayo naman kami sa ganyan. I-enjoy ko naman kami kasi lagi na. Actually, parenting din kasama na eh. Kasi kailangan talaga. Parenting, susunod natin para sa mga... Pero yung sinabi ni Pastor kanina, wala kami yung mga intentional na siguro dahil maliit pa sa SEPA. Intentional date, yung hindi kami makalabas na. Kasi yung hirap kasi eh. Wala rin gustong mag-alaga kasi sobrang kulit eh. Medyo na-apektuhan kami sa part. Pero ang iniisip ko na lang, parang ano lang siya, face naman siya. Parang Ayaw lang ng intentional date. Pero yung mga lakad namin, magkakasama, parang ano na rin. Yun na yun. Pagka naisip mo, ayun na yun eh. Pagka lumalabas tayo. Magkakasama, parang nag-debate na rin kayo eh. Siguro ano lang, dahil nga may baby pa rin. Pagka medyo lumakilangan mo yun, medyo umuwi ako na siya. Yung kasi alagain talaga eh. Maliit ka. Natural lang yun. Pwede tayo siguro yung Kami, baka mayroong year doon sa inyong ano. pwede natin gawin siguro yun. Ito. Nakuha na yung exact na bilang, nakuha na. Ang pagkain, exact na bilang. Gamitin natin, siguro i-wrap up na po yung usapan. And gusto lang din natin makarinig na if ever may gusto sa inyo mag-share sa table ninyo na napag-usapan ninyo, parehas pa kayo mga dominant yung enemies ngayon sa marriage. Puro si Satan ba, sinisige? Minsan kasi yun eh. Kawawa, mga pero kasama lagi, no? May problema. Kasi sabi ng asawa ko, tingin ka. Magkalimun yun sa tayo. Pero huwag ganun. Walang ganun yun. Ayan, sige po. Siguro sino sa mga tables dito gustong i-share yung napag-usapan nila sa discussion nila?
Meron ba gusto mag-share? O gusto niyo lumapit na lang ako per table? Tapos tanongin ko kayo kung ano napag-usapan nito. I will use this time para malaman lang natin, baka kasi iba yung topic dito eh. Iba yung topic. Nag-usapan dito, networking. Okay, sige. Dito muna tayo sa table na to. Ayan dito. Kasi may abroad na dito po yung abroad natin eh. Ano pag-usapan nito? Wala ba? Pero napag-usapan kayo. Kasi Ate Melay ka lang yung representative. Anong pinaka naging summary ng usapan nito? Sabi na highlights yung conflicts ng mag-asawa. Ano yun? Di ba nandun naman yun sa apat na yun sa Satan, faith, tsaka yung society. So parang napag-alo-alo namin. Pero yung pinakatapos na normal na nangyari talaga yung mag-aaway kayo, nabaganyan, hindi nagkakaroon. Conflicts nun. Kung paano namin dinidil yun as mag-asawa. Siguro yung sinabi namin sa kanila, nag-away man kami ngayong buong araw, pero sinasabi namin na hindi namin papaulit magdamag na hindi kami nagkaalis. Dapat bukas ako. Hindi niyo pa open. Enjoy pa ba kayo? Ano to? We are still enjoying our marriage because we love each other. Wow! Hindi guys, sabihin. Kaya Papa, nag-enjoy ka na ba sa marriage nyo? Oo naman yes. Oo naman yes, pag kami sa New Zealand. At dito naman tayo sa table na to. Si Chong Marlo. Ano na pag-usapan niyo dito? Sino ba gusto mong salita? Richard! Si Chong Marlo. Siyempre, enjoy ko rin. Pagkanta-kanta lang, okay na. 40 years of marriage. Yun ang pag-usapan namin, kasi 46 sila, 33 kami. Sabi ko sa kanila, yun sa amin, injuring. Pag tumating ka 46, ito yun na. Pero lahat naman dumarating yun. Ang ganda nung sinabi ni Pastor na pag hindi mo inalagahan, magkakadamo. Sabi ko sa kanya, kaya naganda mo tayo, hindi mo ko inalagahan. Thank you po, Okay. Tama yun, mag-aalagaan para daw maganda ang garden. Ay, saan naman tayo? Nandito naman tayo sa table na ito. Si JM daw Si JM magsabi. Volunteer ka nila. Ano pag-isapan mo? Parang highlight na Ang dami sa one. sa tingin mo lang na pinaka-significant na pwede mo i-share. Ang dami nga. Sobrang dami na. Nag-ano pa sa utak ko eh. Pinaka daw, pinaka. Tingin mo talagang tatapak sa'yo. Ano yung Sa bungiro na to. communication yung dapat sasabihin mo kung ano yung sasabihin mo yung kung may galit ka or dapat sabihin mo ano yung dami pa lang ginagawa pa. Yan. Hirapan, no? Hindi mawatan. Kayo dito, sino? Ay, si Reggie. Anong summary niyo dito sa table? Actually, interview na kasi Ay, interview ko ang nangyari. in 54 years nila, nanghingi kami ng mga advice. Kung tinanong din namin sila kung talaga yung secret, ba't ganun katagal. May mga marriage na ganun. Sinabi sa'yo yung secret? Hindi naman. Ang pinaka-tumatak sa amin yung pagiging, nila, yung selfless nila, yung pagkakaunawa nila sa isa't isa. Kasi may tumatak sa amin na kapag nagagalit na daw ang isa sa kanila, yung isa tahimik lang talaga. And then, hindi, actually both sila. Yun. Tapos, yung nagtanong, yung sa apat na enemies, yung self talaga yung number one sa amin. Naka-dominant na nagiging enemy. Okay, so self-love, 54 years. Grabe. Last table. Si ano daw, si Satan. Sa aming dalawa.
Pag nag-away ka na isa, Malupit yan na. yun. Parang nanunuro eh. But anyway, sa amin po sa table namin ng Pastor Jet, yun, ang pinaka-dominant is self. Pero sa amin ni Pastor Jet, laging si Satan nakaabang ngayon. Parang pinapalaki niya yung away. Pero, yun nga, and also we are enjoying our marriage and at the same time may kasamang enduring din. Yeah. Parang realistic talaga yung ganun. Na hindi ka lang basta nag-enjoy. Alam natin sa mga marriage natin na may sometimes parang gusto mo na makipaghiwalay. Ano lang yun, parang in a sense na... Nakakato ka na Pinipilang mo Hindi, nag-enjoy talaga ako. As ang nag-enjoy ko po, ay gusto ko nang marinig yung part 2 session natin for today. So we'll call again Pastor Migs for our 2. Okay. Isang mabilis na comment lang dun sa lahat, no? Dun sa mga questions. Number 1, laging kombinasyon yun ng apat. So kahit na dominant yung self, but actually tama si Pastor Jeff, si Satan talaga, ginagatungan niya. Gagawa siya ng paraan para magatungan. O lahat yun. So kaya naman, kunyari, na nabalikot yung isip natin tungkol sa mga bagay tungkol sa pag-aasawa, it's because also of the society. No, pansinin nyo ngayon, bakit puso-puso yung live-in? Kasi yun yung nakikita sa social media, sa TV, yun yung... So, hindi naman yun supposed to be common, no? Pero yun ang common ngayon. Halimbawa lang, sa atin po sa Pilipinas, kung tutukusin, wala naman po tayong, ano tawag doon, yung pusong-puso ngayon na pinapag-armo pa yung proposal. Wala naman po tayong ganun sa Pilipinas. Di po ba? Ang atin, pamanhikan. Yun tayo. Pero bakit ngayon? Kasi naiinggit, doon sa bakit ganun ang ganda-ganda ng proposal niya? Sabi ko nga, parang kasal na yun. wala namang ganyan. Hindi required dyan. In fact, Pilipino tayo, hindi yan ang atin. Ang atin, kung tutuusin, yung pamamanhikan, yun ang atin. Alright? Pero dahil na yun po yung common sa lipunan na. Anyway, so yan lang yun po yung aking comment. Pangalawa, it's also a combination, tama yung sinabi ng kapatid, it's a combination between enduring and enjoying. Pero sana, laging merong dominant. Doon sa dalawa, dapat dominant yung enjoying. Tama po ba? Para yung enduring, kasi mas madaling i-endure pagka na-enjoy. Okay po? Isa pa po, na napansin ko, no? Ito po ay unwritten rule namin na mula pa nung kami po ay boyfriend and girlfriend pa lang, ay naging principle na po namin. Which hanggang ngayon, nadala po namin yung puli ng Panginoon. In fact, never namin nagawa yun sa isa't isa. Ano po yun? Yung pagsasabi ng word na hiwalay. Never. It's a no-no. Okay? Bakit po never siya dapat binabanggit? Mayroon po siyang psychological effect sa trust ng other person pagka nababanggit po natin siya. Kaya, ever since po, boyfriend-girlfriend pa lang po kami, unwritten rule na po namin yon na hindi namin dapat binabanggit ang salita na yun. Okay? So, salamat po sa Diyos. 29 years na po kami this year, sa March, next month. Never pa po namin siya nabanggit sa amin pong naging pagsasama ng 29 years. Salamat po sa Diyos. Now, so ano po yung ikukwento ko ngayon? Yung amin pong story. Sa totoo lang po, mahaba po yan. Ang ganda sana kung maririnig nyo ng buo, kaya lang po tayo sa time. So, medyo bibilisan ko po. Okay, so ganito po ang aming love story. Sabi ko nga po sa inyo kanina, we have been serving the Lord for the 29 years na kami po ay magkasama.
So yun po yung pinaka-context nito. Ano po? Saan po nagsimula yun? Okay. Nagsimula po ang aming pagkakakilala sa youth camp. Siya po ay advisor na po ng youth camp. Ako po ay counselor. Okay. By the way, 10 years po ang gap namin mag-asawa sa age. Eksakto. Yes, eksakto po. Bakit? Kasi magka-birthday po kami. Pareho po kami ng April 9. April 9, 1962. April 9, 1972. So, 10 years po ang aming gap. Pero ang napagkakamalan po laging senior sa aming dalawa ay ako. Alright? So, okay lang naman po yun. Pangako ko po kasi sa kanya yun nung kami ikasal. Sabi ko po sa kanya, kasi isa yun sa problema niya no? Isa rin po yun sa discourage ng ibang mga tao sa amin, no? Yung age namin. So, ang pangako ko sa kanya nung kami po ay ikasal, sabi ko, huwag kang mag-alala. 10 years na lang, maaabutan ko na edad mo. Diba? So, which nagkatotoo po yun. Kasi habang kami po ay tumatagal ng pagsasama, hindi po kita ang difference namin dalawa. Hindi. So, yun. So, nagsimula po yan sa youth camp at pagkatapos po ay ate-ate ko po siya kasi nga po 10 years yung gap. Tapos magkasama po talaga kami sa ministry kaagad. Ang nangyari po ay nag-iikot po kami sa buong Pilipinas kasi ang Rise of Philippines po buong Pilipinas. Nag-ikot po kami magkasama kasi kasama po ng iba pa kasi nagtuturo po kami sa mga pastor. At age 21, nag-start na po ako magturo sa mga pastor nung time po na yun. So, ikot po kami, Bicol, kung saan-saan po. So, magkasama po kami. At doon po ay first time ko po na nag-preach sa kanilang church kasi in-invite niya po ako. O in-invite ako ng pastora niya. Ay meron po pala na isang kapatiran na very prayerful doon po sa church, elder ng church. Hindi ko po alam yun, later ko na lang po nalaman. Na ito po palang elder na po nag-pray. Nung nakita niya po ako, nag-pray siya, Lord, pwede po bang yung pastor na yan, ay parang ganun, no po. In essence, ay pinag-pray niya po ako para sa kanya. So hindi po sinabi sa akin yun, hindi ko po alam. So pinag-pray niya po ako para sa kanya. So, sila po dalawa yung nag-usap later on. So, one time, nung ako daw po, nung kami po ay magkasama sa Bicol, nagtuturo po ako. So, nakita niya na, marunong pala akong magturo. So, hindi na po ako pastor, marunong ako magturo. So, ang message ng Panginoon sa heart niya, kwento niya na po ito, no? Message ng Panginoon sa heart niya ay ganito. Ayan yung pastor mo, teacher ba? Ayun. So, sabi niya, Lord, yung bata-bata naman yan, nakakahiya. Diba? So, she was already in her 30s at that time, kung naman po ay early 20s. So, early 30s na siya. So, parang ganyan. Pero, yun nga po, purihin naman ng Panginoon kasi later on, sa aming po pagiging magkaibigan, ay, yun, pinanalangin ko po siya. Sabi ko, Lord, matagal pong pananalangin ko. Sabi ko, Lord, kung siya talaga saka po ako manliligaw pagka nagbigay ka ng mga signs na siya na. So, hanggang sa niligawan ko po siya, ang panliligaw ko po sa kanya, dahil nga po magkaibigan na kami, madalas kami kasama sa mga ministries, ano po, ang panliligaw ko po sa kanya ay ganito. So, dumalaw ko, kasi nga po, di ba magka-birthday kami. So, one time, ay sabi ko sa kanya, sis, pwede bang dumalaw ako sa inyo sa birthday natin? Sabi niya, sige, dalaw ka, magluluto ako. So, punta po ako sa kanila. Ang plano ko po nun talaga ay, mangliligaw na ako sa kanila. Okay? So, pagdating po doon, alam ko po ang mga detalye, pati date and everything. Alright? So, April 11. So, 9 po dapat birthday namin, so 11 namin celebrate. So pagdating ko po sa kanila ay, ito po, ganda po ng istorya nito talagang makikita niyo po, old-fashioned pa. So, sila po kasi ay sama-sama sa kanilang bahay, malaking family po sila. Pati po yung lola niya. Ayan. So, ako po kasi ay torpe nung araw, hindi po ako makapagsabi. So, ito na po, dumalaw na ako, gusto ko na magsabi, hindi po ako makapagsalita. 8:30 na po ng gabi.
Yung pala, ang kanya po palang lola ay sa sala natutulog. Kaya po yung, yung nangyari po talaga sa akin yun. So, ang nangyari, 8:30 na, 8:30 po pala natutulog si Apong. So, ang ginawa ni Apong, nagsimula na magkamit ng kulambo, maglagay ng doon sa, kung saan, malapit sa amin. Sabi ko, ako, hindi pwede. So, nung araw po na yon ay hindi nangyari yung pagtatapat ko sa kanya, yung pagpapaalam ko po ng manliligaw. Ang hindi ko po alam, may plano po pala ang Panginoon bakit nagkaganon. Ito po. So, uwi po ako ng Cavite sa mother ko. Kasi hindi ko pa po napagpapaalam sa kanya. Ayun po pala. Paalam ako sa kanya, plus nagpaalam po ako doon sa isang best friend ko na iniisip ko na marami, yun po yung liligawan ko. So, nagpaalam po ako sa kanya. And then, so, naging maayos ko na. Balik ko sa kanya, April 18. Pati po mga date, alam ko. Sa April 18, bumalik ako sa kanya. So, doon ko po nasabi, alas 8 na ng gabi. Hindi ko hinintay yung alas 8:30 kasi alam ko, delikado na naman. So, mga inabot lang po hanggang alas 8. Sabi ko, talagang kailangan ko naman sabi. So, sinabi ko po sa kanya yun. Pagkasabi ko, ganito po ang pagkakasabi ko sa kanya, ganito po ako kaseryoso. I was 23. Yeah. I was 23 at that time. Okay, sabi ko sa kanya ganito po yung panliligaw ko ha. Sabi ko sa kanya, will you marry me? Ako, seryoso po kasi ako talaga. I don't play with relationships. So, sabi ko sa kanya, will you marry me? So, nagulat po siya. Will you marry me na agad? Sabi ko, magkaibigan naman tayo. So, bakit pa natin? So, yeah. Hanggang saan sagot niya po, alam niyo kung ano? Yes. Labas sa ilong. Binibiro ko po siya. Nung labas naman sa ilong, yung sagot mo sa akin. Ayan. So, kinuwento niya. Kasi yung timing po, napaka-importante. Yung paano kumilos ang mga. Yung pala, kung nung last week ako nagsabi, busted ako. Yes. Bakit? Kasi pati pala siya nag-iisip na ang talagang gusto ko ay yung isang kaibigan ko. Naalala niyo? Di ba nagpaalam ako? Hindi ko naman alam yun yung iniisip niya. Pero kung yun pala ako, kasi kaibigan niya rin po yun. So ayaw niyang makasakit. Yun ang iniisip. Ayaw niyang makasakit. So, and things like that. Nung gabi na yun, kinuwento ko sa kanya. Oh, by the way, sinabi ko na sa mother ko, tsaka sinabi ko na dun sa... hindi ko naman alam na yun ang iniisip niya. Ayun. Kaya sumugat po siya ng, oo. Ayan. So, di ganun po, pagkatapos po ng gabi na yun, so yung timing, pagkatapos po ng gabi na yun, umuwi po uli ako ng Cavite, pero sa Tanay po ako nagpapasa. Kinausap ko po uli yung mother ko. So, pagka uwi ko po doon, dadalahin ko po siya sa Tanay kasi women's fellowship po at that time. So sabi ko po sa kanya, Nay, may girlfriend na po. Nakabilis naman. Parang nung last week mo lang sinabi sa opo. Pero na po. Tapos sabi ko sa kanya, Nay, baka po next year magpakasal na kami. Sabi niya, napakabilis naman ang mga pamilya. Po kasi yung age niya po, ganyan niya. Hindi ko po makakalimutan. Ito po, tandaan niyo po, may kilos po ang Diyos. Hindi ko po makakalimutan, nasa bus po kami ng mother ko. Sa likod po siya. So, ang pagkausap ko po sa kanya, Nay, diyan mo nakagano'n sa akin. Nay, ganyan. Ang sabi niya sa akin, anak, saan ka kukuha ng pampakasal? Bigla po akong binuhusan ng malamig na tubig. Bigla. Kasi pastor po ako ang tinatanggap ko po sa Tanay 150 a week. Paano ka mag-iipon ng pampakasal? Parang bigla po ako natakuha. Mano, pastor na pala ako, na pala akong kita. So, paano ito? O nga. Pero sumagot po ako. Tandaan niyo po, ang kilos ng Diyos. Ang sagot ko po sa kanya ay ganito, Nay, alam ko pong magpo-provide ang Panginoon. Pero pagkasabi ko po sa kanya noon, tumalikod po ako, umarap po ako doon. Nag-pray po ako sa Panginoon. Alam ko naman pong ipo-provide ninyo. Pero saan ako mag-uumpisa?
Anong tanong ko? Realistic. Di ba? By faith, at the same time, realistic ka. Lord, alam ko naman pong ipoprovide ninyo. Wala, no doubt po doon. Pero saan po tayo mag-umpisa po? Saan ako mag-umpisa? Yun po ang tanong ko, ha? Pagdating po ng Tanay, sama-sama ko po yung mother ko, which alam ko po, nandun din siya. So talagang, makilala ko na and everything. Pagdating pa lang po namin doon, may tumatakbo po mga ilang mga nanay, Pastor, ako, hinahanap ka. May sister ganito, halika. At kailangan ka niya makausap. Pumunta po ako dun sa sister na yon. Yun po yung elder nila sa church na nag-pray. Naalala niyo po? Hinahanap daw po ako. Sabi niya sa akin, by the way, yung timing, di ba sabi ko sa inyo, alas 9 po yun, nung nag-pray ako, nasa bus, alas 9 po ng umaga. Sabi ko, Lord, saan ko mag-umpisa? Naalala niyo po yan? Dumating na po kami doon, kinausap ko po. Sabi niya sa akin, Pastor, ito yung sabi niya, ha? Wala pa po ako masasabi. Sabi niya, Pastor, ganito. Kailangan kitang makausap. Kasi kaninang umaga, alas 9. Yep. Ganun po katulad. Nag-aayos ako ng gamit papunta dito. May pangungusap ang Panginoon sa puso ko. Sabi niya, anak, meron kang $200 sa wallet mo. Kailangan niya ni Pastor Miguel. Sabi niya, Lord, ganun lang. Pagtao ko po ito sa aking pitaka. At saka, ano naman po ang gagawin niya sa $200? Yung para saan? Sa puso niya, nangusap ang Panginoon. Sabihin mo kay Pastor Miguel, something to start with. Ano po yung tanong ko kanina sa Lord? Tagalog. Saan ako mag-uumpisa? Ang sagot ng Diyos, English. Something to start with dollars. Kaya hindi, pero ganun po talaga. So, nung kinikwento niya po yun, sabi niya, ano ito? As in, eksakto po talaga ang mga pangyayari. Grabe po ang kilos ng Panginoon. So, sabi niya na po sa akin nung karap niya, kasi nakagaling po ako. Sabi niya, Pastor, ano bang meron? Bakit ko dapat ibigay sa'yo ang $200 at sabi ng Panginoon, ang sabihin ko daw sa'yo, ito, something to start with. So, kinuwento ko lang sa kanya. Sa totoo lang po, kagabi po, ay sinagot na po ako ni Sister Donna. Ay, tuwa-tuwa siya! Praise God talaga! Ano po, siyempre po, nag-iisip na po ako. Nag-pray po ako kanina alas 9. Nung nangusap po sa inyo, Lord. Nag-pray po ako, Lord. Ano pa rin po problema sa bukas. So, yun po. To make the long story short, lahat po ng naganap mula nung siya po ay aking ligawan hanggang kami po ay kasi puro mga himala ng Diyos. Tandaan niyo po, 150 lang ang aking nagiging allowance every week from the church. Kaya po hindi niya makalimutan ng earrings. Naalala niyo po kanina? Kaya hindi niya makalimutan ng earrings na ibinigay ko sa kanya. Kasi yun po ay isang buong sweldo ko. Isang buong sweldo ko yung ginamit ko po doon. Mali pa yung nabili kong earrings. Kasi nung binigay ko yung sa kanya ko, kasi first Valentine's Day celebration namin. So, sabi ko sa kanya, meron akong bibigay sa'yo, surprise. Tingin niya. Salamat. Pambata ito. Kasi hindi ko ako marunong bumili. Never pa po kasi ako bumili nun. Pambata po pa po talaga. Sabi niya, salamat ha. Talagang ano to? Sabi niya, I appreciate the thought behind this and the effort. Kasi isang buong sweldo mo yung pinabili mo niyan. Plus, talaga nag-effort ka. First time kang bumili and so on and so forth. Pero pambata ito. Sabi niya sa akin. So, kaya hindi niya po makakalimutan yun. At hindi ko rin makakalimutan. Kaya ever since, hindi ko na po siya binilan. Kaya first po yun.
Hindi ko na po siya binili. Kasi nga hindi ako marunong bumili ng ganang mga bagay. So, yun po. Lahat po, pinrovide ng Lord. Ang naging kasal po namin, ang gastos po nung time na yun, ano po ito, 1996. Ang naging gastos po namin sa kasal was 70,000. Lahat po yun, provision ng Panginoon. Ilan po sa mga kwento? Ilan po sa mga kwento ng provision? Hindi, eto na po. Nag-usap na po kami, June po, hindi ko po makakalimutan yan, pati mga dates. So June, end of June, nag-usap po kami, nag-plan kami, sige, lista natin. Budget, 60,000. Sabi niya, saan natin kukunin yan? Oo! Tandaan mo, may sinabi na sa atin ng Lord, yung $200, may panimula na. Ang kulang na lang yung pandagdag. Pero Lord, paano madadagdagan ng hanggang 60,000 to? Ang laki pa ng kulang. Di ba? So, alam nyo, pagkatapos po namin nag-planning, nag-pray po ako, hindi ko po makakalimutan, pinag-pray ko po yun. Sabi ko, Lord, maghimala ka kasi hindi ko talaga kayang punuan. After 2 weeks, may tumawag po sa akin sa office. Sabi niya, Pastor, namumusap sa akin ang Panginoon. Sabi niya, pero gusto kitang tanungin, bakit ganon? Kasi wala naman akong pera. Pero, willing ako. Kaya lang, gusto kitang tanungin, para saan ba to? And then, alam niyo po kung anong sabi niya, gulo po ako. Sabi niya, tandaan mo, wala pa ito sa akin, pero I'm willing to commit. So, ang ginawa niya po, sabi niya sa akin, mag-pledge ako sa iyo on a monthly basis, starting September, October, November, December, January. Yun po, 5 months po. Kasi nung nakwento ko na po sa kanya na nagpaplano na po kami magkasal, nag-commit siya ng 5,000 a month. Can you imagine that? Sabi niya, Pastor, wala akong ganyan pera, pero I'm going to commit 5,000 a month for you sa inyong dalawa. Alam niyo po kung sino ulit? Yung nag-pray sa amin. Alala niyo po? At yung nagbigay ng $200, siya rin po yun. Tapos po, ay pa, mahaba po ito kung tutusin. Alam niyo, andyan po po. So, ito na, nagpe-prepare na po kami lahat. Nung malaman po ng mga friends namin na magpapakasal na po kami, ito na, dumagsa na po ang mga pledge. Sabi nung isang kaibigan ko, bro, ako nang bahala sa, sa invitation. Nung araw po, sobrang halaga ng invitation, di ba? So, sabi niya, 100 pieces. Nung time po na yun, 100 pieces na invitation. Wow, at nakipera na mo nung 3,000. Sabi niya, ako nang bahala dyan. Sabi nung isa, ako nang bahala sa pantalon at saka sapatos mo. Sabi naman nung isa, ako nang bahala sa barong mo. Yun po, lahat. Halos ano. Tapos, mayroon na po kami konting naipon kasi nga, may pledges and everything. Nag-usap na po kami, bukas pupunta tayo ng Divisoria para mamili para sa ano niya po, sa, yun? Gown. So, may tumawag ulit nung gabi na yun, bago kami mamili. Sabi, punta kayo dito, magmerienda tayo. So, nag-dinner kami sa kanila. Bago kami umuwi, sabi niya, by the way, may plano na ba kayong mamili ng para sa gown at saka para sa wedding ring? Bukas po, sabi namin, actually plananin na po. Tama-tama. Sabi niya ganyan, ito ang pambili ng gown. At ito, meron ako ditong wedding ring. Baka kasya sa inyo. Kasya po. Exacto. Ano po, may wedding ring na, may pambili pa ng gown. Sino po? Siya din. Kaya basically, siya po talaga yung nagpakasal sa akin. Kasi yung pinakahuling gastos ko, alam niyo kung ano? Okay na po, may budget na, di ba? So, malakas po ng loob. Sa Batangas po kami bibili ng baboy. Yung araw po kasi ganun tayo. Puso yung mga So, punta po kami ng Santo Tomas, Batangas, namili ng baboy. So, yan yung tatlo. Okay, so then magbabayad na 11,000 po yung halaga ng labong baboy. So, nung babayaran ko na, ay sir, binayaran na po ni sir. Yung husband po nung nag-pray. Alala niyo po? See how the Lord provided. That's why, sabi ko sa inyo, pati hanggang honeymoon, sinagot mo ng Panginoon. Dati po may parang question lang naman na yun na nga, parang sabi ng isang kinuha namin ninang
medyo hindi po kasi siya pabor doon sa, in a way, no? Doon sa aming relationship, ay parang medyo may pangmamaliit po ng konti yung tanong. Sabi ko, so, paano ka magpapakasal? Ganyan lang naman ang ano mo. Kita mo. So, po-provide po ang Panginoon. Alam niyo, nung nakita niya po yung wedding namin, sabi niya, kinos na natin ito ng Panginoon Kristo. So yun po. Ang storya natin. Marami pa pong detalye yun, pero lang po. Anyway, so that's our story and these are our learnings.